ang mga duwende at ang sapatero. Noong unang panahon sa isang maliit na nayon ay nakatira ang isang sapatero na nagngangalang Tam at ang kanyang asawa na si Marie. Sila ay nagsusumikap na makaipon ng sapat na pera upang manatili sa kanilang tirahan. Gaano man kahirap, sila ay nagsumikap. Ang kanilang buhay ay mas lalong humirap. At sa huli ay dumating ang araw na kung saan ang sapatero ay may isang piraso lamang ng katad sa kanyang buong tindahan. Isang araw, umupo si Tom tulad ng ginagawa niya araw-araw sa loob ng maraming taon at maingat na ginupit ang katad. Buong araw siyang nagtahi ng isang pares ng sapatos. Nang gumabi na, inilagay niya ang mga sapatos sa mesa at isinara ang pinto sa paggawaan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na tatapusin niya ang mga sapatos sa susunod na araw. Kinaumagahan nang buksan ni Tom ang pinto, nakita niya ang isang pares ng bagong gawang mga sapatos na nasa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang trabaho. Paano nangyari ito? Tanong niya habang kinakamot niya ang kanyang ulo. Ang sapatero ay nalito, ngunit hindi niya sinayang ang oras. Nagmadali siyang pumunta sa pamilihan at ibinenta ang mga sapatos. Gamit ang pera na kanyang kinita, bumili siya ng maraming katad. Sa natirang araw, umupo siya sa kanyang paggawaan at ginupit ang bagong katad para makagawa ng madami pang mga sapatos. Kinabukasan, nang balikan niya ang kanyang paggawaan, siya ay namangha sa nakita niyang mga pares ng mga magagandang sapatos na nakalagay sa mesa kung saan niya iniwan ang mga nagupit na katad. Muli, nagmadali siyang pumunta sa pamilihan. Ang isang mamimili ay nagandahan sa mga sapatos kaya bumili ito ng madaming mga sapatos at nagbayad ng mas mataas sa 2 beses sa aktwal na presyo ng sapatero na kadalasang sinisingil nito. Gamit ang pera na kanyang kinita, dinoble ni Tom ang dami ng katad sa normal niyang binibili. Muli niyang maingat na ginupit ang katad para sa mas maraming pares ng sapatos at iniwan ang mga ito sa mesang pinagtatrabahuan. Kinaumagahan, muli niyang natagpuan ang maraming mga sapatos na naghihintay sa kanya. May mga sandalyas, mga bota, mga sapatos pang ballet, at iba pang uri ng mga sapatos. Si Tom ay labis na natuwa nang malaman niya na ang kanyang mahiwagang bisita ay bumalik. Kaya nagsimula siyang mag-iwan ng mga piraso ng katad bawat gabi para ihanda ito sa magandang gawang kamay ng estranghero. Nagpatuloy ito sa paglipas ng ilang linggo. Bawat umaga, ang sapatero ay makakakita ng higit pang mga bagong magagandang sapatos na naghihintay sa kanya. Ang reputasyon ni Tom ay nagsimulang lumago. Siya ay naging kilala sa paggawa ng ilan sa mga pinakamaganda at matatag na mga sapatos sa kanyang bayan. At ang problema sa pera ng mag-asawa ay nagsimulang maglaho. Lubos ang pasasalamat ni Tom at ang kanyang asawa. Ang araw ng Kapaskuhan ay malapit na at ang bayan ay napakaganda. Nang gabing iyon, sinabi ng asawa ng sapatero na si Marina, "Dapat nating malaman kung sino ang tumutulong sa atin para maaari tayong gumawa ng isang bagay bilang pasasalamat sa kanila. Magtago tayo sa paggawaan para makita sila."
at sila'y nagtago sa maliit na aparador sa likod ng mesang pinagtatrabahuan at naghintay ng gabing iyon. Nang sumapit ang hating gabi, narinig ni Tom at ng kanyang asawa ang kumakantang mga boses sa isang kaakit-akit na maliit na tono. Sumilip sila sa labas ng aparador at sila'y natuwa na makita ang dalawang maliliit na duwende na nakasuot ng kakaunting damit habang pababa sa bintana. Ang mga duwende ay umaawit at sumasayaw, sumisirko-sirko at lumulukso sa ere. Sila ang pinakamaliligayang mga duwende na nakita ni Tom at Marie. Pagkatapos nilang magsayaw, ang mga duwende ay umupo sa mesa at nagsimulang gumawa ng mga sapatos. Ang pagmamasid sa kanila habang nagtatrabaho ay isang kahanga-hangang tanawin. Napakabilis nila at ginawa nila ang trabaho ng perpekto. Nang matapos nilang gawin ang 100 mga pares ng sapatos, nawala sila nang sila'y palabas ng bintana. Dali-daling tumakbo sina Tom at Marie sa may bintana at tamang-tama nakita nilang naglaho ang mga duwende papunta sa liwanag ng buwan. Mga duwende? Pabulong na sabi ni Marie. Ang mga duwende ay dumating upang tulungan tayo. Kailangan nating makahanap ng isang paraan para pasalamatan sila. Tama, pagsang-ayon ni Tom. Ano kaya ang maaari nating gawin? Wala silang masyadong suot ng mga damit, sabi ni Marie. Maaari natin silang gawan ng ilang mga damit. Sumang-ayon si Tom sa kahanga-hangang ideyang iyon. Kaya sa paglipas ng mga linggo nagtrabaho sila. Gumawa si Tom ng 2 maliliit na pares ng magagandang bota na may balahibo sa may gilid nito at si Marie ay nagtahi ng 2 maliliit na jacket na may balahibo at mayroon pang magkatugmang mga kamiseta at mainit na pantalon na gawa sa lana. Nung bisperas na ng Pasko, inayos ni Tom ang mga regalo nila sa mesang pinagtatrabahuan. Pagkatapos ay nagtago sila ni Marie sa aparador upang maghintay at magabang. Nang sumapit ang hating gabi, narinig nila ang kanta ng mga duwende. Pagkaraan ng ilang sandali, lumulukso silang pumasok sa paggawaan. Ang mga duwende ay sumisirko-sirko at kumakanta at sumasayaw. Ngunit nang makita nila ang mesa, tumigil sila sa pag-awit at bumaling sa isa't isa at nagtitigan. Nasaan ang ating trabaho? Tanong ng isa sa kanila. Kinuha ng isa ang may balahibong mga bota at inilapit ito sa kanyang ulo. Sinubukan niyang isuot ang isang bota at pagkatapos ay ang kapares nito. Samantala, kinuha ng isa pang duwende ang kamiseta, jacket at pantalon at sinubukang isuot ang mga ito. Ang mga damit ay tamang-tama lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, pareho silang nakabihis sa kanilang mga gwapo at bagong damit. Sila muli ay nagsayawan at umawit. Sila'y masayang-masaya gaya ng dati. Ngunit noong walang katad na makita upang tahiin, ay lumukso sila papunta sa bintana at naglaho sa liwanag ng buwan. Sina Tom at Marie ay masayang-masaya na malaman na nagustuhan ng mga duwende ang kanilang mga bagong damit. Masaya silang natulog dahil natulungan nila ang mga duwende. Pagsapit ng umaga ng Pasko, ginupit ni Tom ang mga katad at iniwan ito sa mesa para sa mga duwende. Ngunit nang bumalik siya sa paggawaan ng sumunod na araw, wala siyang natagpuang mga sapatos. Tumakbo si Tom papunta sa kanyang asawa para sabihin nito, ang ating mga duwende ay hindi na bumalik. Huwag mong alalahanin yun, sabi ni Marie. Tayo ay magtatrabaho muli tulad ng dati. Sumang-ayon si Tom. Muli si Tom ay nagtrabaho tulad ng ginawa niya sa mga nakalipas na mga taon bago dumating ang mga duwende.
at ang kanyang mga sapatos ay ang pinakamaganda pa rin. Ang mga duwende ay hindi kailanman bumalik pa. Ngunit ang matandang mag-asawa ay nabuhay ng masagana at maligaya pagkatapos nun.